Mustahin naman natin ang presyo ng ilang isda sa palengke kasunod ng panalasa ng mga bagyo. Live mula sa Pasay Public Market, ay unang balita si Bea Pinlac. Bea. Igan, hindi pa man nakakabawi sa sunod-sunod na pananalasa ng bagyo ay nangangamba ulit ang ilang mamimili at tindero ng isda dito sa Pasay Public Market na baka magtaas ulit ang presyuhan nito dahil sa posibleng epekto ng bagyong Marce. Galing Batangas pa ang tindang isda ni Ding. Tumaas daw ang presyo ng isda matapos ang bagyong Christine at Leon. At ngayon na may bago na namang bagyo, ang takot niya, tataas na naman yun pag tumaas yung bagyo. Wala tutumal kami lalo. Ibang tao, pag binigyan mo ng matas, maayaw na. Hindi pa nakahon. Yan din ang pangamba ng ilan pang tindero sa Pasay Public Market, lalo na't baka raw maapektuhan ang supply ng isda. Medyo tumaas po kasi nga bagyo rin po. Tsaka medyo peak season na rin po. Kakatapos na ng bagyo, baka bumagyo na naman ulit. Ayun na naman, epekto niya, mawawala na naman yung supply. Sa ilang stalls na nasilip natin, nasa 130 to 190 pesos ang presyuhan ng bangus kada kilo. 200 to 300 pesos naman sa isang kilo ng galunggong. Ang tilapia naman, 120 to 150 pesos at 550 pesos naman ang kada kilo ng lapu-lapu. Sakit sa bulsa ang dulot ng taas presyo ng isda sa mga mamimili. Damay daw pati presyuhan sa ihawan ni Rosalyn. Alanganin din kami kasi pag nagtataas ang presyo, nahirapan din kaming mabigay ng presyo sa mga customer. Kasi minsan yung mga customer, more on tawad talaga sila. Nasanay na yung mga customer sa presyo na binibigay namin. Pero pag nagtaas, magugulat din sila. Kulang ang kita, talaga more on abono kami. Ang diskarte ng ilan, bawas na lang sa dami ng isdang bibilhin. Yung nakaya pa naman, kaya lang kalahating kilo lang halos ang nabibili ko. Mag-ano na lang po, medyo magtitipid. Kasi kulang na po sa budget eh. Igan, dahil bagyo ang kalaban, ayon sa ilang nakausap natin ay wala silang magagawa kundi tiisin ang taas presyo ng isda. Pero umaasa raw sila na huminahon muna ang panahon para makabawi-bawi sila sa kanilang hanap buhay. Yan ang unang balita mula rito sa Pasay. Bea Pinlac para sa GMA Integrated News.